Hey guys, what's up? This is Coach Johnson Chua. And again, so ito po ang ating FB Live again. Ako super tagal po yata ako hindi nakapag-FB Live. Almost 1 month yata. After this ating session para for the March. No? Kaya I'm very sorry na hindi ako nakapagawa ng April update. But now, yun po. No? Ang gagawin po natin ngayon is na para for the May. Okay, so antayin lang po natin yung mga ilan and then we will also ayusin ko lang po itong aking setup so at least para ma-answer ko po yung mga questions yun po kung meron ko yung mga questions if ever. And again, sorry. Alright, no? Okay guys, so yun po no. Kaya medyo na ano po no na medyo na natagalan din po ang aking live. This will be a quick live para to update you guys no para sa itong ating Hello Me no. 2023 kung ano ba mga lucky directions and sino ba mga animal signs, kamusta ba tayo? Okay, pero sabi nga natin at least kahit paano po maging update lang po tayo dito po sa book po natin. Okay, at meron naman po ng mga nakalista. Medyo naging busy lang po lately, medyo mas marami po kasi mga nagsiset up po for sa mga projects po lately no, kaya by next week nga po baka some of the days wala po ako kasi I'm gonna go to out of Manila. Okay. Baka chances pupunta po ako sa south no, and then after that naman then baka pupunta rin kami ng Bora, tapos after that pupunta naman kami ng China. So medyo marami pong mga lakad if ever. Okay, so yun po yung mga ilang things no. Kaya chances po it's medyo nagiging busy po lately. Tapos and also marami din po mga appointments, mga naghahabol nga po sa mga nagpapatingin ng mga houses, magpapatingin. At pero yung pinaka-masaya akong achievement para for today, okay, because today is a very busy day. I'm very sorry for those na mga nag-message po para for today at hindi po kami nakakasagot kasi super busy po kami ng mag-asawa. Okay, today kasi is the last day para sa schooling po ng mga children po namin. Kaya kanina po umaga yun, so there are some performing, gano'n. So kaya buong umaga po kami dun. So alam mo naman, supportive supportive daddy mommy. Okay, so yun, nandoon kami and then nagpo-perform yung mga bata. So very happy no to see them that yung last day na nila and itong bagong pasukan na they're gonna level up again no. So yun po no, kaya medyo naging busy po kami for the whole day. Tapos then the afternoon naman I was invited also to go to one of my child class. Okay, so yun po no, na-invite kami. Meron tinatawag na the day with your parent no. So yan, I got this certificate. So thank you Chiang Kai-shek so for inviting me. Okay, then doon lang naman kami sa class lang naman. Okay, pero then binigyan ako pagkakataon para mapakilala rin po ako sa mga classmates ng anak ko. I think this is a very good experience kasi it's not about endorsement no. It's more about like parang number one is para to expose din yung mga children kung ano ba tayo mga grown-ups no. Medyo tayo responsible grown-ups, okay, at ano ba yung mga profession out there no. So meron mga like doctors, meron mga like yung business people. Okay, so medyo challenging lang ng konti sa akin kasi sabi ko, ano sasabihin ko? Or sino nung unang-una po nabigay sa akin yung task? Sabi nung anak ko, sige na, magsalita ka na. Sabi ko, ano sasabihin ko? Sabi ng anak ko, Feng Shui. Okay, yan. So, it's very funny, no? Kasi parang number one kasi, how can I explain the concept of Feng Shui, okay, or principles of Feng Shui para sa mga grade 1, grade 2 students, no? Especially grade 2 students, no? So that's for my child, no? So parang sabi ko, okay, paano nila kaya iintindihin? Okay, so syempre kailangan ang kwento natin doon is medyo pambata, no? So kaya yun, medyo I started for the 3 main concept of Feng Shui. So understanding Feng Shui as geomancy, understanding your place. Okay, then for second is understanding yin and yang. Okay, the balance of the 5 elements. Yun, kaya siguro na-come up ko na explanation is number 1 is kinanta ko yung tungkol sa geomancy. So what are the good place? Okay, so I give a sample, very easy sample lang. Like sabi ko, okay, if this is a clean house and a dirty house, tingin nyo ano ba much more better Feng Shui. Okay, this is a cluttered one, this is much more tidy one, ano tingin nyo much more better Feng Shui. And very easy diba for them, so it's very easy for what is A, what is B. Okay, yun no. Then we're just only telling them then what is the possible effect din kung much more better at maayos nga po yung ating place no. Kaya nga number 1
first at always first na teaching if you want to practice feng shui in your house, office, or establishment is number one, declutter. Yan ang always ang pinaka first step. Kasi pag natuto kayo mag-declutter, automatically yun yung time na medyo pinapagaan nyo na agad yung aura o yung energy. You know, sometimes there's no such thing as bad luck agad. But negative energy kasi means pwedeng blockage of energy, hindi siya constantly flowing. Okay, so parang nabubulok yung aura, 'di ba? Parang humihina yung energy, ganun siya. So, yun naman ilang things, no? Kaya sa at least as early as the mga kids ngayon, may idea agad sila para at least maging responsible din sila na maglinis din ng bahay o maglinis din po ng kanilang mga gamit, okay? And then secondly, I also explain about the feng shui parenting. For those of you who are not familiar with the feng shui parenting, I think I give nakapaggawa kasi ako ng FB Live about feng shui parenting. Yung very easy lang to understand our children based on their 4 elements. Okay, so we have 5 elements pero ito kasi based on the season of birth. Yan, ganun siya, no? So spring child, summer child, autumn child, winter child. So kinento ko rin yan sa kanila. Okay, although kinento ko rin yan, meron ako sa isang FB Live ko, you can try to watch that. Okay? So, yun mga ilang things. So, kaya sobrang happy kasi at least kahit paano na i-deliver natin yung message na sabi ko nga, mabilis akong magkwento, mabilis akong mag-deliver ng message, mag-explain. Yan, para sa mga katulad natin, katulad nyo po, gano'n. Pero yung nga lang po, pagdating po talaga sa mga bata, parang sabi ko, paano ko kaya ikukwento to? Paano nila magigets? So, yun, no? Yun naman ilang good happening for today. Kaya it's very busy day at medyo parang nakapagod buong araw po kami wala nasa school, okay? So, yun naman ilang things, no? Okay, bago ang lahat pala, batiin ko lang, mga nakapasok na pre-line. Gavin Miguel, hello po, good evening. Yeah, napigtas po ang ating bracelet. Pag napigtas po, yung tinuturo nga po natin sa mga hindi po familiar sa power bracelet or kung sa mga hindi pa po nakanood, no? Sa YouTube channel po natin, Coach Johnson Chua, yung kinento ko po yung power bracelet, kinento ko rin po dun kung paano po pag napigtas, no? Normally po napipigtas yung mga charms is dalawang bagay lang. Either talagang rumurupok na si garter, syempre wear and tear din po ang garter, pero another thing po pag napuputol ng walang dahilan yan, that means baka may sinasalo po siyang bad energy. Okay, so remember that. Yun, so ano gagawin? Papabuo niyo lang po ulit yun sa amin. Pwede niyo po padala or pwede po kayo pumunta. Babayaran niyo lang po yung stranding lang po, no? Pero yung energize po wala pong bayad yun. Okay? Strand lang po yung may bayad. Okay, so MMI Maria, hello, good evening din. Teya Sarot, good evening. Yan, Lori, yan, good evening din po. Oh, parang Ed, good evening. Christine Mayor, Coach, tuwing kailan po ba kayo nandyan sa shop? Originally, it's very hard to say, no? Kasi more of, everyday naman ako as much as possible nasa shop. Pero pag may appointment kasi ako, umalis ako. So kung wala po kayong tawag or appointment sa akin, then chances po, pwede ako umalis po that day. Okay? Pero kung kayo po yung tumawag, nagpapa-appointment, then possible po nasa shop po ako. Okay? So yun po siya. Kaya hindi po ako everyday nasa shop. Although, this is para for everyone, no? Kasi ang one good thing naman po, either nandun man ako or wala. Okay, kasi it's very easy naman, no? May mga angels po, tumatawag naman sa akin. Okay, either through Messenger, Viber. So, tatawag sila sa akin kung ano po yung mga concern. Then, pwede kami bigbigay ng suggestion. Okay? Unless, kung magpapa-appointment kayo talaga ng reading sa akin, then, kailangan ko po talaga kayo gawa ng time. Para at least, pwede pa tayo mag-meet, no? Kung paano po. Tapos yun po. No? Kasi hindi po ako everyday nasa shop po. Dahil medyo, yung nga, as I say nga, by next week na po, Monday, Tuesday, wala ako kasi baka lumipad ako ng South kasi may client call po ako, no? So, yun ang mga ilang things, no? Kaya may mga times umalis po ako kasi pag meron po akong mga important event. Although, for tomorrow and Sunday, yes, nandiyan po ako sa shop, no? So, kaya mga gusto pong dumalaw ng weekend, nandiyan naman din po ako if ever. Okay? Yan, Cheska, hello, good evening. Yeah, Lisa de Jesus, hello, good evening. And also, yes, DHB for all of us. So, I would like to greet din mga aking mga GYF member. Hello, good evening. Yan, no? So, continually use your guardians, okay? Always, tuloy-tuloy lang po ang inyong, boosting, okay, your manifestation in terms of sa mga guardians po natin, okay? So, congrats po dyan. Good evening po, Coach. Paano po pag nasa ibang bansa po? Pwede po bang padala? Yes, po, nagpapadala rin po. Pwede naman po through ibang bansa. Although, syempre, dahil medyo mura lang naman kasi pag pa-restaurant, 50 pesos lang, pero mahal po yung shipping fee, no? Kaya ako highly advise ko for that part, baka try nyo po muna tignan, baka may Chinatown po malapit sa inyo.
okay, or mga shop na gumagawa rin po ng bracelet, kahit parestran nyo lang po. Yung mga iba po may nagagawa ng accessory, pwede nyo pong parestran. Then after that, i-energize nyo lang po siya base doon sa tinuro ko po sa YouTube. Pwede nyo pong gamitin yun. Okay? Alright, so without further ado, okay, at simulan na po natin ang May session po natin, okay. Although sa May po, okay, mag-start pa naman po siya around mga May 6, no. Yan, medyo pinaaga ko lang po sa ngayon kasi because of may possibility po by next week Friday, wala po tayong FB Live kasi may event na naman po kami, okay, celebrating the Mother's Day. So, yeah, so number one is I would like to greet all the mothers. Alam niyo naman po itong buwan ng May, ito po talaga yung buwan ninyo. Okay, so celebrating for all the mothers. Yeah, so would like to greet and thank you. Thank you first, no, para sa lahat sa ating mga pagbabantay po ng ating bahay, sa ating mga spouses and also sa mga kids. Okay, kaya may point nga talaga tinatawag na ilaw ng tahanan no, kasi kapag ba kayo po yung nabibigay ng light, support, inspiration and also back up, okay, yung back energy po sa amin mga lalaki rin po, no? So very thankful po tayo on that part. And also by always guiding sa mga children po natin. Kanina nga po kami ni wifey ko, yun, parami nga po kami mga naiisip ulit para sa mga kids. Pero sabi ko, at the end of the point, I will support you. Kasi ikaw yung mas may alam kung ano yung tingin mo mas more nararapat. Okay? Ako magdadagdag ng mga, kung ano mga pwedeng mga informations. Okay, kasi mas more talaga, mas alam talaga ng mga babae po yan. It's a Mother's Day, no? Mother's Day po talaga. So, yan, no? So, advance greeting lang po, okay? Mas lalo na, lumalakas na yung power ninyo, period 9 na. Okay, alright. Okay, so, let's start on the part of the mga lucky directions para for this month. So, ano-ano ba yung meron sa this month? So, let's start on the flying star of the month. Okay? Yeah. Although, makikita niyo po yung sa baka chances po, tomorrow ko po ipopost yung mga charting po natin. Total, wala pa naman po. Ginagawa ko na kasi siya kasi may missing piece lang ako. So, tomorrow ko po ipopost yun. So, follow niyo lang po here, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Although, pinapost ko rin po yun sa ating mga Instagram and TikTok. Okay, Feng Shui Sunrise. And also sa YouTube, ito naman pong video, ipopost din po natin sa YouTube, Coach Johnson Chua. Okay, so don't forget lang po to follow. And like, syempre, thank you. And also kung masishare niya pa po, more blessing pa po sa inyo. Alright, so thank you. Okay, so sa May, ano ba meron sa May? Okay, so total we're talking about the 5 elements, okay, and then also sa flying stars. So, normally po sa flying star po natin, eto lang po, saksak ko lang po. Paubos na pala yung battery ko. Okay. Ayan, alright. So, kumaga ba sa May, no? Ano ba meron sa May? Pingin naman po ngayon kasi meron tayong tinatawag na water star. Yung water star o yung pinaka-governing star na lilipad din po sa flying star po natin. Okay? For this May po, the number 2 star will enter the center. So, number 2, kumusta ba si number 2? Normally, pag nagbabasa po tayo, madalas po sinasabi, number 2 po is not good, no? Kasi because number 2 po brings illness or sickness. Kaya we need to be very careful. And kung titignan po natin, number 2 is an earth star. Tapos nagkataon po, ang nag-govern po sa taon this year is the number 3, which is the thunder star. Okay, so, or the thunder kuwa. Okay, kaya nga po, kung nakita niyo po sa isang pinost ko po last time yung tungkol sa solar eclipse, the thunder kuwa kasi medyo minsan may kinalaman din yan pati sa mga disasters, calamities. Kaya nga po yung pagpasok pala ng taon, yung mga earthquake, ngayon meron dyan, nag-El Nino po, may El Nino, di na po medyo, El Nino na po siya sa sobrang init, no? So, ito yung mga ilang things, no, na mga minsan nagkukos po ng mga imbalances the energy of the world. And partly, ito ngayon, kung May, di ba may mga balita na rin na pumasok na chances of may mga bagyong papasok sa atin. So kung mapapansin nyo rin po, minsan yung init at lamig, biglang-bigla sasabog, no? On that part. Kaya we need to be very careful in terms of quarrel, misunderstanding, because the 3 and 2 is a combination, what we call the bullfight siya. Okay, this is a special formula po in Flying Star. The bullfight siya can cause a lot of like mga quarrel, misunderstanding. Kaya we need to be very careful sa mga away, gulo, tsaka sa health po natin. Kasi chances po yung emotion po natin mas more becoming a little unstable. Okay, kaya nga po si Kuan Yin, yan, I think yung pinaka-the best na ating pangontra or enhancer para again sa mga negative in terms not only for sa mga conflict, okay, kasi kaya rin niya pati conflict and harmony, pero sikat kasi si Kuan Yin as also for good health.
Okay, kaya kung meron kayo mga Kuan Yin pendant, Kuan Yin image, okay, yung Goddess of Mercy, yun, lagay nyo pa rin po siya. Although may kita nyo po doon sa picture po natin, yung meron po ako nun ilalagay, si Kuan Yin, Golden Kuan Yin siya, na meron siyang vase, tapos may bumababa na tubig doon. Kasi that also representing that parang like hinihil niya or nagbibigay siya ng blessing para sa atin. Okay? So, yun ang ilang things, no? Kaya kung sa iba nagtatanong saan daw magandang ilagay yung Kuan Yin, pwede niyo po ilagay sa center of the house kasi that's where the number 2 is. Or pwede niyo rin po siya ilagay like bedside or side table. Or pwede rin po siya kahit sa kung saan kayo madalas like working desk, working area, kung madalas kayo sa office. Okay? So, yun ang ilang things na pwede po natin gamitin, no? Kasi mas lalo na this month, I think yung health medyo kailangan talaga mabantayan natin. Masana ngayon sa sobrang init po, it can cause a lot of mental problem, mental sickness. Mental has something to do with lungs, skin, and the brain in a way, no? So yun ang mga ilang things na we need to be very careful. Okay? Yan. And then, in terms of the month, okay, so, in terms of the month, yung, in terms of like sa mga lucky directions, no, ano pa ba yung mga ibang direction na swerte, so far, number 1 po, yung fina-follow na po kasi natin, because period 9 na po tayo, is the power of the 9, which is nagkataon po na sa east sector po siya this year, okay, this month, okay, so kapag sinabi mong number 9, something to do with the 3R, okay, reputation, recognition, and respect. Okay, and then maganda rin po yung number 9 para for prosperity and also abundance. Okay, so in short, siya na po yung pinaka-strongest star sa ngayon. Although si number 8, hindi pa rin po nalalaos. Okay pa rin naman siya. Some other masters, they say talaga hihina yan, papangit yan. But one good thing kasi, the number 8 star is an earth star. So, hindi siya totally babagsak. Kung metal star siya, babagsak siya. Kaso earth star kasi siya, the number 9 will support pa rin si number 8. Kaya hindi siya totally babagsak. Okay? Tsaka imagine nyo po, ang number 9 po is like a parang ano yan, para siyang how we call it, yung parang the yin and yang. Okay? So parang tumutulong siya for the balance of like, parang may harmony, may balance, may support, ganun siya. Okay? So kaya for me, I think hindi naman po totally magiging bad yung 8. Pero si number 9 po yung pinaka-the best. At nagkataon po si number 9 nasa east sector. So for those of you who are in the east sector of your house, office, or maybe facing east, ayan, pwede po natin sabihin na nakukuha nyo po yung nagagrasp nyo po yung energy para for the year. For this month, okay? Especially the number 9. Kaya maganda kung meron kayong mga win horse, or meron kayong victory flag, that can also enhance para lalo pa lumakas yung number 9 star. Okay? Yan, no? And then also another bukod sa number 9 sa east, the number 8 is also good, which is on the southwest. Okay? Kaya medyo pwede nyo rin po enhance yung southwest sector ninyo. For those of you na meron door or mga bahay na nakarap po na southwest, or maybe your bedroom is on the southwest, medyo still expect nyo pa rin po na it's good in terms of like sa Manila, prosperity, or business. Although the number 8, medyo konting unstable lang siya for this time, is more on siya, pwede siya malakas yung pasok. So kung sales, marketing, okay ka. Pero yung nga lang number 8 kasi minsan nakakapag-cause din siya ng money losses. So wag lang tayo masyadong parang impulsive lang para for this month. Okay? Yan. And then the next is the number 1 star. Number 1 star is on the southeast sector. So that's also very good because the number 1 star can give more opportunity and blessing. Okay? Yan. And something new. Baka may mga bago kayo hinahanap. Okay rin po yung number 1 star. Alright? So nasa southeast po siya. Yan. And then also the number 6 star is medyo one of my favorite star din yan. Kasi the number 6 star is an execution star naman. Tumutulong siya para to execute things, put every ideas natin into action. So, kaya maganda rin po yung number 6 star. Okay, and the number 6 star is nasaan siya ngayon? Okay, pag titignan natin, ayan, nasa south po siya ngayon. Kaya medyo marami rin po natin may expect ng chances sa mga south sector. Marami mga unfinished things na mga dati na chances for this month. Isa-isa po medyo matatapos yun. Okay? Kasi execution star, put mga ideas into reality. Okay? So these are the good stars that we can expect, no? Sa direction. So kapag gusto mo po ng medyo maging malakas yung mga transaction, power, authority, you can use the number 6 star which resides in the south sector. Okay? Alright, so now, let's start on the 12 zodiac signs. Sorry, hindi ko na po nabati lahat. Later pa babatiin ko po kayo. Tsaka kung may mga questions po kayo. No? Pero mas more better na kasi for this video para mas more tuloy-tuloy po siya. And we're gonna post this one again in the YouTube channel.
Okay? Sorry po, very quick lang po. Meron lang po akong kukunin. Yan, ako nga pala, baka biglang mabitin lang ako. Sandali. Yeah, wait lang po. Alright. Okay. Okay, so sorry guys, yeah, yun no, nag-ano lang po ako, may ginawa po akong water lang, kaya medyo gumagasgas yung lalamunan ko. Okay, so bali we're talking about now the 12 zodiac signs. So are you familiar with your 12 zodiac signs, no? So we're talking about sa Chinese animal zodiac. Yun yung mga year of the rat, year of the ox, tiger, rabbit, okay. So every month ginagawa po natin din to para at least lang po malaman lang po natin kung ano-ano ba mga signs ang okay for the month at ano yung mga dapat natin ingatan. Although yung mga amulets and protections, yung nga po ipopost ko po yun dito sa page na to, and then you can check it po, no, para for tomorrow. If ever, baka tomorrow kasi meron pa ako mga ilang missing items na pipicturan ko. Total lahat po yan mag-take effect pa around May 5, May 6. Okay? Okay, so isa-isahin po natin. For those of you, or same with me, na mga year of the rat. Okay, so kumusta ba tayo for this month? Okay, this month kasi, the number 7 star, which is also known as a burglary star or violent star, need to be more careful lang tayo for this month in terms of like yung mga scammers, cheaters, swindlers, people who wants to take advantage, okay, sa atin, or more on mga trust issue or scandal issue. Okay, kaya medyo not the best month para to make mga major changes, high risk movement. Okay, kahit sabihin natin number 1 star ang daga this year, di ba? Kasi kung ba sa listahan natin, number 1 tayo. Although I'm not saying to stop everything, okay? Continuous tayo, pero kailangan sobrang conservative tayo. Okay, tsaka wala tayong masyadong high risk. Okay, yun ang dapat natin ingatan. And then na health, medyo bantayan lang natin water problems, so lower back, kidney, water retention, blood circulation, yun ang mga ilang things. Okay? And also be careful of accidents. Nako, medyo prone din tayo sa mga accidents like injury, like yung mga medyo pwedeng hiwa, yung mga ganong klase. Okay, so be careful lang. Kaya nga ako, puro travel pa naman kami this May. At sabi ko nga, okay, sige, pero no choice kasi para for the kids, for my family, yun lang naman po yung summertime. So, I always bring my protection with me. Yeah. Kahit sabi nga ng iba, ang bigat-bigat niya, naku, paano yan? Ilalagay mo sa bag mo or sa bulsa mo. Maniwala po kayo, ito pong set pouch na ito, it always with me po. At it gives me a lot of protection. Okay? It can minimize the problems. It can also attract opportunity. Pero number 1 din kasi na nilagay ko dito, yung para protection din sa travel. Yun. Kaya nga, minsan po nasa bag ko siya, pero mas madalas nga po nasa 6 packet ko siya. Okay, ito yung sabi ko yung katerno po ng power bracelet. Okay, kung may power bracelet kayo at wala pa po kayo nito, you can also have this one. You can put it always in your bag or pocket. No? Ano yan, complete na po yan sa loob ng mga amulets na pwede nyo po makita. Okay? Alright, now para sa mga year of the ox naman, okay, sa ox naman tsaka sa tiger, also be careful din because the number 5 yellow star is with you. So this may need to be more careful tayo sa mga decision factor. Ayaw rin natin masyado pabigla-bigla or mga high risk taking. And also, medyo be careful lang po tayo in terms of like sa mga also accidents din, no? At saka sa health, no? Yan, kaya medyo dapat ingatan natin. Kasi na number 5 yellow star, minsan nakakos kasi ng mga ano eh. Alam mo yung mga problema na dati, tapos nawala na, tapos parang binabalik, di ba? Yun minsan na nagkukos ng si number 5 yellow star. So we need to be very careful. Okay? Kaya nga po yung pinaka-same, no, sa ox and tiger, pinaka-highly advised is the 5-element pagoda for protection for them. Okay? Now, para naman sa mga year of the rabbit, because the number 9 star is in the east, so medyo makukuha po natin yung power din ng success, recognition, promotion. Okay, so we can expect para sa mga year of the rabbit, dapat this month po medyo maganda yung performance natin. Okay? Although, be careful lang tayo konti. Health pa rin, pero sa stress galing yan eh. And also maganda, special combination lang for this month, the 9 and 1. Okay, so 9 and 1, that means it brings some of 10 power para sa mga year of the rabbit. Some of 10 can boost closing deals, convincing power, yan medyo malakas yung dalawa. Okay? Para naman po sa mga year of the snake and year of the dragon, this month po,
we have the number 1 star, so we can expect also maraming opportunity, new ideas na mga pwede pumasok po para sa mga dragon and snake. Although para sa dragon po, ang medyo na-recommend ko po is the victory star kasi medyo this year kasi, syempre kapag conflict year mo, it's also not the best year na parang take ka lang ng take na mga high risk steps, no? So, the victory banner is not only giving you success, but also helps you to maintain stability of your emotion, of your mind, ganun. Para hindi lang din tayo masyado pabugso-bugso. Alam mo naman, dragon minsan napoprovoke, di ba? Yun, mamaya nadadaan lang pala tayo sa words. Okay? Kaya kailangan panindigan po natin yung principle po natin. Sa mga snake naman po, because this month is a May month, okay, so it's a fire month also. So, sa nakatulong naman siya sa snake in terms of like sa mga money luck or opportunities, sales, mga ganon. Although, medyo ang weak lang talaga ng snake ngayon is also health din. So, kaya yung recommend ko is Sky Unicorn. Ano siya maganda siya for money, abundance, and partly nakatulong siya for healing effect. Okay? So, yun po siya. Now, para naman sa mga Year of the Horse, okay, this month naman po, because the horse got also the one of the lucky, element, which is sabi ko ay number 6 star, which is my favorite. So, the number 6 star can also become sa execution. Kaya, kung magaba sa Year of the Horse, pero kung yung mga inaantay na gustong i-push through nyo this month. Okay? Kung mas more kaya, much more better. Okay? Kasi mas more mamamaximize mo yung success luck ng itong buwan na to. Alright? Okay, no, para naman sa mga Year of the Monkey and the Sheep, no? Because they get also the good star, okay? Especially the number 8 star that represent money luck. So sa mga Year of the Sheep, I produce more the money tree kasi chances this month, may mga chances investment or property investment na pwedeng kumatok po sa atin. Okay? Same with the monkey, pero sa mga monkey kasi, medyo iningatan ko lang kasi kanina yung more on trust issue lang nila. Pero not bad naman sa monkey kasi kaibigan ng monkey itong buwan ng May. Okay? So medyo chances network connection pwede po dumami. Right? Now, para naman sa mga Year of the Rooster, medyo break lang po sadali. Yeah, para naman sa Year of the Rooster for the month of May, we can expect because this month is also a networking month. Tapos sakto pa the number 4 star enter to use that also represent for network connections, that also represent para for new education, new ideas. Okay, kaya kailangan lang medyo konkreto lang yung goal na gusto mo mangyari. Kaya nga po yung gagamitin natin na amulet dun is this Scholastic Amulet. Kasi that can enhance more on para for more knowledge, better grasp of the real meaning of what we want to do. Okay? Para yung decisions natin mas more maging stable din. Okay? Now, para naman sa dog and the pig, okay, because this month is the number 3 star, which this also can cause a lot of quarrel and misunderstanding. Sa mga dog po, kaya nilagay natin yung apple because of just peace and harmony. Relax lang tayo. Okay, let's go step per step. Go with the flow. Okay? Although, yung nga lang po, kailangan control lang yung emotions, no? Sa mga dog. Although si pig, yung much more dapat maging maingat. Kasi si pig, this month, kasi this is an enemy month para sa mga Year of the Pig. Okay, the snake month, which is May. Nakakapag-cause siya minsan kasi ng unstable din yung mindset, unstable yung emotion. Tapos tumakto pa, para sa sa mga Year of the Pig kasi kapag contradicting month mo, also sometimes you also attracts quarrel, misunderstanding, conflicts, yung mga ganun. Kaya this month ang highly advised sa mga Year of the Pig, lelo-lelo lang muna tayo. Okay? Swerte naman tayo for one whole year, pero this month lang, lelo-lelo para lang hindi tayo mahanapan ng butas o mga problems. Okay? Yan. Alright, so I think nasagutan na po natin all the 12 zodiac signs. So if you have any questions, feel free to message lang po here. Babasahin po natin isa-isa ng inyong mga questions. Wow, ang dami na palang questions. Ayun na ba naman bumati lang. Hello. Yeah, Chin Genesiano, good evening. Milagros Maige, good evening. Yan, Milagros Maige, tanong ko lang po para saan daw po ba ang wulo na nabili ko? Wulo normally is for good health, pero please don't buy it on mga surplus. If you bought it sa mga surplus, most of surplus are second hand, so chances you're also getting the previous owner's energy. Okay lang sana kung maganda. Pero kapag hindi po maganda yung energy nila, syempre, lahat ng bad energy, hindi po yung inuwi natin sa atin. Okay? Yeah, I don't advise. I don't
really advise yung mga second hand kagad, okay, na Lucky Charm. You can buy mga second hand na mga pandamit or mga furnitures, yung mga ganong klase, but not on the charms, not on the charms. Okay? Jerlyn Wu, hello, good evening. Jean Soriano, good evening. Yeah, hope na mamit po. Yeah, sure. Message lang po kayo. Yan, Liza De Jesus, good evening everyone. Yan, Ellen Acheta, good evening din po. Coach, kasi dati na saktuhan kita sa shop. Okay. Yeah, normally kasi po marami rin po sa inyo mga nakakasakto. Kasi hindi nga po arati ako nandoon. So pagdating niyo po doon, nagkasakto tayo, then take the advantage niya. Kung meron kayong mga questions, magtanong na po kayo. Okay? Ayan, no? So, yan, good evening po, Coach, pag nasa ibang bansa. Yes, pwede po. Pwede natin padala sa ibang bansa, if ever. Watching from Aerosine Sorsogon. Ay, hello, Susan Grecia. Yan, hopefully, hindi, pero yun nga lang po, kasi yung biyahe ko po ngayon, syempre, it's a client call po. I'm gonna be more focused on sa client po. Pero alam ko po, baka madaanan namin yung Sorsogon. Yan, Sorsogon and Naga yata, I think. Norma Paredes, hello po, good evening. Yeah, watching from Chicago. Hello po, ayan. More blessing po sa atin. Norma Feliciano, hello po, good evening. Yan, watching from Chicago. Yan. Okay, tapos then, ay, Norman Paredes pala. Okay, sorry. Norman Feliciano, aking GYF member. Norga lang, yan, hello po, watching from Japan. Rosa Jessa Roque Tabago, naku, mukhang kailangan na itong salamin. Debbie Andalon, hello po, good evening. Yan, Carmelita Peralta, hello po, good evening din po. Yan, tapos Princess Ember, good evening. Marifay Hirozine, good evening. Ito po, may tanong dito, Thea Sarot. Okay, ask ko lang po, Coach, kung ano po pwede man remedy na nasa harap po ng bahay yung kalan. Okay. Normally po, kapag sa mga kalan po, kapag may problema, you can use the 5-element crystal. That can help also para to balance the energy of fire ng stove. Sino Janesiano, hello po, good evening. Yan. And Rosemary Gales, hello po, good evening. Yan. And also to all the GY family. Algems, good evening din po. Yan. Then si Nilanor Araled, hello po, good evening. Galingan Ruth. Yan. Sana sa Manila ko na ngayon. Wow. Yan, manifestation ha. I think marami po sa inyo bumati. Thank you. Sa mga nagtanong naman po ng Oxpo, Tiger po, pwede niyo po ulitin yung video. Kinanto ko po lahat yung Old Toad Zodiac sign. Okay? Yan. Thank you, Ate Joy. Yan po, totoo daw po yan sa mga Year of the Pig. Oh. Yan, how about po yung Year of the Rat? Yes, lucky naman po yung Year of the Rat for this year. For this month, no? Zambales also good para for more money luck. Okay? Aray ko. Ano po yung mga pwedeng magamitin ng mga ahente? Normally po, you can use the power bracelet tsaka yung pouch protection set. Although, meron tayo isang amulet, yung tinatawag na sacred wheel. Yung po maganda rin po yun, yung amulet. Ilagay nyo po sa wallet or sa bag para mas more sa mga sales po siya. Then, meron pa po ako isa pong amulet din, Heart Sutra naman. Heart Sutra naman, tumutulong siya for visual feeling, good decisions, and manifestation. Yan. Okay? Alright, nako, sorry po, but biglang medyo nagiglitchy na po yung ibang tanong. Magsuot ng piyaw. Yung Paul Landico, no? So, please watch yung po ating YouTube channel about all about piyaw. Kinanto po natin lahat yun, no? I don't hold any grudge on the piyaw, pero kinanto po natin who are the right people lang po na pwede gumamit doon. Okay? Alright, nako, sorry po, time is running out. Yeah, so kung ano po, green ko, check sa science, follow guidance, ano po, sorry, good, kay Mateo Malagaspi, in case I'll use incense at night. No, we don't advise po gumamit ng incense sa gabi. Normally po, ang incense po natin hanggang 3 p.m. lang po. Huwag po kayo lalampas po. Okay?
Yan, alright? So, thank you guys. Nako, sorry po at medyo biglang tumalon na po yung mga messages. So, for those of you who wants to follow me here in the social media, okay, so we have the Facebook, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Same with Instagram. Tapos, then you can also follow me in my TikTok, okay, Coach Johnson Chua, FS Coach Johnson Chua, no? So, short for Feng Shui. Yan, and then also my YouTube channel, Coach Johnson Chua po. Alright? So, thank you guys. Nako, thank you po sa pagsubaybay at pag-abang po ulit sa akin. I think we have done like around more than 30 to 40 minutes. Yeah, that's good. At least medyo nahabol po natin. Alright, okay. So, guys, thank you po ulit sa pagsubaybay po niyo ulit sa akin dito sa mga video po natin for almost 40 minutes to 1 hour session. Okay, especially for this video is Hello May. Okay, ipopost po natin ito sa atin sa YouTube channel. If you have also other any questions, feel free to message us. But humingi po ako ng paumanhin, hindi po kagad kaming sumasagot agad-agad kasi minsan po pag kunyari morning nyo po na ipadala at sakto naghatid lang po si wifey sa mga kids, so pagbalik na po niya tsaka niya mababasa. Okay? Yan po. Pero for those of you na umabot na po ng ilang days na at hindi pa po nababasa, baka chances kasi nagfa-flood na po siya. Kaya dapat po pag ganun po, i-revamp nyo lang po or enter nyo na po para umakyat po ulit yung name ng yung mga sa mga questions siya po, if ever. Okay? Yan. So, thank you guys. Thank you. Tabangan nyo po yung mga aming ipopost po tungkol po rito sa Hello May 2024 at saka kung ano po mga amulets ang pwede natin gamitin to maximize pa po yung energy natin. Alright? So, thank you guys again and again and again. Thank you sa support, sa trust. Yeah, so this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Okay, see you again in my next video. Bye!